Magandang umaga po, magandang araw, tanghali, hapon sa ating lahat mga kapatid. Buwan TV again here. Tayo po'y magre-reaction. At siyempre, walang iba kundi si Federico Santos. Dahil kung pagbabatayan po ang takbo ng utak nitong si Federico Santos, lalabas siya ay isa sa mga number 1 na magnanakaw ng mga video dito sa YouTube. Kung paano ito mangyari, mas maigi na pong ating alamin ang kanyang mga ginagawa. Ang tindi ng amnesia mo, kapisot. Ang tindi ng amnesia mo. Pakinggan mo tong asawa mo, ha? Pisot. Naiya. Nasubaybayan niya siguro. Hindi, grabe kasi talaga nakita mo yung sitwasyon nila dati. Naranasan din po namin maging mahirap. Naranasan din po namin Kapigyan mo na ako. bahay. Ito. Pakinggan mo ang sinasabi ng asawa mo, pisot. Ha? Kung gaano katindi ang amnesia mo. Pero ang tindi ng memorya mo sa mga taong pinakikinabangan mo. Sa mga sinashoutout mo ngayon. Ang tindi ng memorya mo, walang lista-lista. Pero, yung amnesia mo, mas matindi. So yun mga kaibigan, yun ang sabi niya. So sa puntong ito mga kabayan, I therefore conclude, Federico Santos, ikaw ang magnanakaw ng video. Ninakaw mo ang bidyong ito na ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan. Kung bakit? Kasi ang sabi mo, nung ako'y mag-reaction dito sa bahay ni Viancy, ang sabi mo, ako'y nagnakaw ng video ni Viancy. So therefore, dahil doon, ako'y minura mo ng PI. Gonggong, tanga, tarantado at kung ano-ano pa. So therefore, ikaw din Federico Santos, isa ka ring magnanakaw, number 1 kang magnanakaw. Magnanakaw saan? Magnanakaw ka ng video batay doon sa takbo ng utak mo. Kasi ang sabi mo, ako ay nagnakaw ng video ni Viancy nung ako ay nag-reaction ukol doon sa sira-sirang bubong ng bahay ni Viancy na nagkakahalaga ng 3 million pesos. So therefore, sa puntong ito, Federico Santos, ikaw ay isa ring magnanakaw. At saka sa lahat ng bang nagnakaw, ito ay isa ikaw na pinaka tatanga-tanga. Bakit tatanga-tanga? Ito, ginagawa mo rin. Ang talas ng memorya mo sa mga taong pinakikinabangan mo. Pero ang tindi ng memorya, ng amnesia mo kapag ka hindi mo na pinakikinabangan. Yan, kaya niya ito nasabi mga kaubayan. Kasi ito, nagpapalapad ng papel dyan sa Kalingap na hindi naman siya sinusuportahan. Hindi nga siya kilala ng ibang mga reactors dyan. Si Federico Santos. Ito ang ginagawa nito, nagpapalapad lang ng papel dyan sa Kalingap. At ngayon, umalis na siya dyan sa Kalingap dahil nagtampo. Dahil hindi isinama doon sa biyaheng abroad nila ni kumparing Bal Santos Matubang. At dahil dyan, lumayas mula doon sa kabundukan ng Kabikulan at umuwi balik dito sa kanyang bahay sa Cavite at nanahi na lang. At nagpapaawa nagpapaawa-awa doon sa kanyang mga sponsor. Siguro itong Federico Santos hindi nagkakasahod ditong nagdaang buwan, kaya lumayas doon sa kabundukan ng Bicol, umuwi ng Cavite at nanahi na lang. At doon nagpapabiktim-biktim ang Federico Santos. Pakinggan mo asawa mo, baka nakalimutan mo to. Kala ko ba matalas ang memorya mo? Ayan, akala ko ba Federico Santos hindi ka magnanakaw? Magnanakaw ka pala eh. Una-una nga yung video ni Ate Edna, ninakaw mo rin eh. So therefore, ikaw ang magnanakaw sa lahat ng mga siraulong magnanakaw. Hindi ko sinasabing siraulo ka, pero sa lahat ng mga magnanakaw na siraulo, isa ka doon na kamiyembro nila. Magnanakaw ka rin eh. Tapos, sa totoo lang po, nasa building po namin, ma-depress. Nung kasagsagan Ayun, itong video na pinaparinig ni Federico Santos, ito yung kanyang ninakaw. Hindi ito nagpapaalam. Unang-una, Federico, nagpapaalam ka nga ba? Content mo ba to? Video mo nga ba ito? Bakit mo ito kinuha? Therefore, nagnanakaw ka eh. Di ba? Ba't mo pinakailaman ito? Sa lahat ng magnanakaw, Federico Santos, ikaw ang mastermind. po ng lockdown. Teka lang ha. Bali, wala na po. Inapon po sa ating Para malinaw kung Meron dito sariling May channel din pala. hapon po sa ating magpapakilala. Oro as a buyers
La. Naiyak. Nasubaybayan niya siguro. Kailan po ako para Hindi, grabe kasi talaga nakita mo yung sitwasyon nila dati. naranasan Ito mga kababayan, kaya ito ginagawa ni Federico Santos na talagang pinapatugtog niya sa kanyang video ang boses ng kanyang asawa or ang asawa ni Kapeso Mix TV para siya ay saktan sa kanyang damdamin. Alam mo, ganito Federico Santos, isang pandarayang laban ito eh. Kumo ba wala ka nang maipang-atake di kay Kapeso TV? Dinadamay mo na ang kanyang asawa. Anong malay ng kanyang asawa, Federico Santos? Paano ngayon kung ang asawa mo idadamay sa usapang ito? Ano, Federico Santos? Yan ang malinaw na pamimersonal. Ha? Ayan, dinodoro kita, Federico Santos. Yung ginagawa mong ito, pamimersonal yan. Ginagawa ba yan ni Kapeso Mix TV? Hindi naman. Yan ang malinaw na pandaraya. Ito'y labang pandaraya, Federico Santos. Bakit may dadamay asawa ni Kapeso Mix TV? Hindi naman siya kasali sa usapang ito eh. Halimbawa, asawa mo, idamay dito, anak mo, lalo na't ang anak mo at ang asawa mo, naririnig dyan sa video mo na yan. Gusto mo idamay yan? Dito, boses lang ang pinaparinig mo sa asawa ng ni Kapeso Mix TV. Yan ang malinaw na pamimersonal yan, Federico Santos. Wala na sa isyu yan. Pangalawa, ito ay isang malinaw na pagnanakaw ayon sa takbo ng utak mong malabnaw. din po namin maging mahirap. Naranasan din po namin Kapikaya mo na ako. nung kasagsagan Sa video Marito Federico Santos, nagpaalam ka ba doon sa may nagsasalita? Yan ay isang malinaw na pagnanakaw, Federico Santos. Ang kapal ng balat ng ang kapal talaga ng balat ng puwet mo, Federico Santos. Ang galing mo magsalita, tapos minumura mo ako ng PI nang dahil doon sa nag-reaction ako sa bahay ni Beyonce. Natuon namang sira-sira. At ang nagsabi doon, yung idol mong si Bal Santos Matubang, dapat siya ang murahin mo. Bakit ako ang minura mo? Siya ang may sabi. Siya ang nagsabi na ang bahay ni Beyonce, palpak, sira. Yan ang dapat murahin mo. Bakit ako ang minura mo? Siya ang may sabi na ang bahay ni Beyonce, palpak ang pagkagawa. Kaya nga ang sabi ko, anyari sa halagang 3 million pesos na bahay ni Beyonce na ipinagayabang pa na isa sa pinakamagandang pabahay ng Kalingap. Isira-sira. Maging yung tubo ng tubig, sira. Ang bubong, sira. Kabago-bago pa. Halagang ng 3 million pesos. Tapos ako ang murahin mo. Dapat ang murahin mo yan si Bal Santos Matubang. Siya nagsabi na sira eh. Tapos sasabihin mo ako naninira. Sira naman talaga eh. Pati yung mukha mo sira. po ng lockdown. Bali, wala na pong trabaho si Kapeso Mix TV. Pati mga tratas, dinadiaper. Kaya Isang pandaray itong laban mo ito, Federico Santos eh. Malinaw ito na pamimersonal eh. Bakit mo dinadamay asawa ni Kapeso TV? Anong kinalaman niya sa labang ito? Siya bang umatake sa'yo? Hindi naman ah. Si Kapeso naman ang humarap sa'yo. Anak ka talaga ng mga animalis na may mga 10 sungay, Federico Santos. Hindi ko sinasabing animal ka. Pero sabi ko, anak ka talaga ng mga animal na may mga 10 sungay. Pandarayang laban ito. Hindi ito labang parehas, Federico Santos eh. Idinadamay mo mga tao walang kinalaman sa ginagawa mong ito. Payag ka ba, Federico Santos? Kung igaganti sa'yo ay kagaya din ito sa ginagawa mo, paano yung mga mahal sa buhay mo idadamay dito, ipaparinig ang boses na dito at nagmamakaawat, nagpapabida-bida rin. Payag ka? Anak ka talaga ng 10 arinig po ako sa buhay nilang wala lahat po. Ayan. Kita ang pisot. Gusto mong si Kapeso ang kausap mo dito? Bakit asawa niya ang pinaparinig mo dito Federico Santos? Paring Bal Santos Matubang, ito ba yung pinagmamalaki niyo ang defender? Defender na tatanga-tanga na reactor? Mahilig ng mamimersonal? Hindi naman niya kalaban ang asawa ni Kapeso TV. Bakit siya ang pinaparinig dito? Anong purpose mo? Anong layunin mo, Federico Santos? Ito'y malinaw na pamimersonal eh.
Walang kinalaman ng asawa ni Kapiso TV dito sa labanang ito. Nagpapalapad ka lang ng papel, loko-loko ka. Na hindi ka naman sinusuportahan ng Kalingap. Katunayan, bagsak ang views mo. Gatiting lang ang views mo. Kaya nga, inggit na inggit ka sa aking mga video dyan. Tapos sinisilip mo pati views at saka yung mga video ko dito na wala rin man ang kinalaman sa usapang ito. Ngayon, naiinggit ka kasi ang views mo katumbas lang sa isang basurahang napulot lang dyan sa tabi-tabi kasal. Walang kakwenta-kwenta. Anak ka talaga ng mga animalis galing sa Manila Zona. Federico Santos, ang kapal talaga ng balat ng puwit mo. Huwag kang magdamay, Federico Santos. Tayo lang laglaban. Kayo ni Kapiso. Tandaan mo, Federico Santos, mayroon kasing asawa at anak. Payag ka ba? Masaya ka ba kung ang asawa at anak mo ay gaganyanin din sa ginagawa mong ito? Pamimersonal ito, malinaw eh. Pandaraya. Nung wala kayong malamon, nung wala kayong mapapa, sino ang tumulong sa inyo? Ang Matuba. O bakit nagpapalapad ka ng papel? Paringbal, ito ba yung utos niyo? Ito ba yung instruction niyo kay Tokmol na ito? Hello, Federico Santos, buti nga Tokmol ang tinatawag ko sa iyo eh. Samantalang ako, nagre-reaction ako na talagang legit naman yung reaction ko doon kay Biancy. At ang nagsabi doon na sira talaga ang bahay ni Biancy ay yung mismong idol mo, Federico Santos. Si Bal Santos Matubang, ang sabi niya, palpak ang paggagawa. Sira ang bubong, butas-butas ang bubong, butas pa yung tubig doon sa tubo. Tapos ako ang minumura mo. Dapat ang minumura mo si Bal Santos Matubang. Anak ka talaga ng 10 kalabaw, Federico Santos Buti pa yung kalabaw, matino, utak, ikaw hindi. Si Kuya Bal. Ayan, sa mismong bibig ng asawa mo. At saka pangalawa pa mga kaubayan, itong ginagawa ni Federico Santos, diversionary tactic ito para yung si Kalinga Prab, hindi niya maibigay, hindi niya maisuli, hindi niya maibalik ang pera ni Rina na nandyan sa kanyang kamay ngayon. Na ang Kalinga Prab, super tahimik sa kasalukuyan dahil siyempre nga naman pera ng pinag-usapan. Baka magiging bato pa. Diba, Kalinga Prab, ito ba yung mga diversionary tactic na ginagawa nyo? Kung hindi nyo ito kinukonsente, patahimikin nyo itong aso nyo itong nag-aw-aw ng wala naman sa lugar. Nanggaling na kayo ay na-depressed na. At ano namang pakialam mo dyan, Federico Santos? Ikaw ba yung na-depress? At saka nung panahon na yun, wala ka pa naman dito sa Sokmed. Anak ka talaga ng shock tong Federico Santos eh. Alam mo, Federico Santos, may taning ng buhay mo, magpakabait ka na. At yung sabing na may taning na ang buhay mo, ikaw rin yan eh. Ikaw ang may sabi, may taning na ang buhay mo. Dapat magpakabait ka na. Hindi kayo nagkakalat ka pa ng lagim dito sa Sokmed. Gumawa ka na ng mga legacy mo para naman kahit papaano maalala yung kalukuhan mo dito sa Sokmed. Nakakaranas kayo ng depression nung mga panahon. Nawala yung mga sinashoutout mo ngayon. Nawala yung Gemma Pele na yan. Wala yung Bonfire Tugasini. Wala yung Miss Cara na yan. Wala yung Glodel Channel na yan. Wala yung Malu de los Santos na yan. Sino nagpalamon sa pamilya mo? Anong nagpalamon sa pamilya mo? Dahil ba sinabi ng asawa ni Kapiso Max TV kung wala ang Bal Santos Matubang, hindi sila magkaganyan ang buhay nila ngayon? Dahil siyempre nung panahon na yan, sila si Kapiso TV ang tinatawag na first batch dito sa Kalingap Reactor. Wala ka pa dyan. Tutoy na tutoy ka pa. Federico Santos. Hindi mo alam ang kasaysayan noon nung panahon na yan. Ikaw kailan ba na umiira lang channel mo dito sa Sokmed? Wala ka pa sa 1 taon. Hindi mo alam ang kwento dyan, Federico Santos. Nagpapalapad ka lang ng papel dyan na hindi ka naman sinusuportahan dyan ng Kalingap. Kung ikaw ba mag-live, Federico Santos, mayroon bang isang Kalingap personality dyan na nag-chat-chat man lang sa'yo? Mismo ba si Bal Santos Matubang nag-chat-chat man dyan sa'yo?
Nagsusuporta ba? Kung sakali man sila nag-live, sinasabi ba nila, oy mga kalingap, suportahan natin si Federico Santos? Hindi naman eh. Hindi ka nga nila sinusuportahan. Katunayan, ang channel mo, lugmok pagdating sa views. Gaganon lang kukumpara sa views ng ginagawa ko ng video dito kay Federico Santos. Mahiya ka sa balat mo. Uy, nagpapalapad ka lang ng papel dyan. Si Boss Marvin ba nandoon nung panahon na naghihirap kayo? O bakit, Federico Santos? Nainggit ka? Dahil yung mga katrupakits mo, hindi na nagsusuporta sa'yo. Iniwan ka na at galit na galit sa'yo. Dahil ikaw wala ka kakwintak-kwintang kaibigan. Wala ka kakwintak-kwintang suportahan. Sinungaling na, nang bubudol pa. Bakit nang bubudol? Nang didilin siya ng pera sa pamagitan ng pagsisinungaling mo. Kunyari may kaso, wala naman palang kaso. Si Salcedo nandun ba nung panahon na kayo ay walang-walang malamon? Ay ano pakialam mo? Bakit mo binabanggit yung mga iyan? Ha? Alam mo, Federico Santos, pag ikaw, Federico Santos, wala ka nang maisagot sa kalaban mo, magtago ka na lang sa kabinet. Huwag kang mangdamay sa mga taong walang kinalaman dito. Ha? Tandaan mo, Federico Santos, mayroon ka ring asawa at anak. Payag ka ba? Idadamay yung asawa mo? Tandaan mo, asawa mo, naririnig dyan pag yung ikaw yung mag-video-video dyan. Ngayon, sinong sinashoutout mo? Yung mga taong pinakikinabangan mo na naman. Ngayon, pag Federico Santos, ito, babalik ta rin ko, Federico Santos. Sino bang tumawag, sino bang nagtulong sa'yo para magkakapera ka dito sa Sukmed? Sinong nagtulong sa'yo para magkaroon ka ng channel? Sino ang tumulong sa'yo para mamonetize ka? O ngayon, sinong sinashout out mo? Di ba yung sila si Val Santos Matubang na dati binabalahura mo? Wala ka ring utang na loob. Wala ka ring utang na loob. Binibira mo si Kapisto TV. Dahil siya nung mga panahon kamo, dahil sa batay sa boses ng kanyang asawa, wala silang malamon. Ikaw ba, Federico Santos? Kung hindi ka rin tinutulungan nila ni Yen, magkakaganyan ka ba? Nagkaproblema ka lang kasi budol ka sa kanilang grupo. Ang dami mong mga ginawang milagro dito sa kanilang grupo. Kaya kasinipa dito. Galit na galit ka pa sa isang sponsor dahil hindi binigay sa iyo ang 12,000 pesos. Wala ka ring utang na loob eh. Wala ka ngayon sana kung walang tulong nila niyan. Granting kung iba ang nakagawa ng video or channel para sa iyo. Hindi sana magkakaganyan ang video mo. Hindi ka nga, hirap na hirap ngayong iba diyan para magpa-monetize ng kanilang channel. Ikaw, pasalamat ka, suportado ka ng buong grupo. Tapos ngayon, ganito rin pala ang gagawin mo sa ibang tao. Mahiyak ka naman, Federico Santos. Wala kang utang na loob. Tapos ganyan-ganyan ka, nagpapalapan ka ng papel sa mga taong inaaway mo dati. Na hanggang ngayon, mayroon pang mga sama ng loob yung mga yan. Na akala mo'y okay na kayo dyan. Hindi mo ba alam, ang mga smile at mga ngiti ng mga nandyan sa Kalingap community, ang iba dyan ay mga ngiting aso. At yung kung mayroon mang yumayakap sa iyo dyan, yan ay yakap ni Judas dahil may galit pa sa kanilang puso ang iba dyan sa kanila. Di mo ba naintindihan yan? pag hindi mo napakinabangan, tulad ni Stella, ni Ma'am Stella, hindi mo nababanggit. Ni Bonfire, hindi mo nababanggit. Pero kasama sila dyan sa mga binabanggit mo na Boss Marvin, Salcedo, Gemma Pele, Vizcara, Bonfire Tugashi, Pogi ng KSA. Magkakasama yan sila. Ruth Bates, magkakasama yan. Oy, nainggit. Yun kasi yan mga kaubayan, ang dati niyang mga katrupakits. Yan ang kanyang mga dating supporter, either by materials na bagay or sa pagdating sa views. Yan ang kanyang tinatawag dati palagi. Oy mga katrupakits, yan na si Bon TV, sige, banatan nyo si Bon TV, nandyan, yun kanyang mga trupakits dati. Pero dahil balahura ang taong ito at walang pananindigan sa buhay, sinungaling pa, hindi maaasahan, walang isang salita, nagagalit ang mga iyan dahil ito'y hindi magandang kasama. Ito'y nakikisama lang ng dahil sa pera para sa kanyang sariling kapakanan.
Kaya iniwanat, nilayasan siya ng kanyang mga katropakits. Ngayon ay naiinggit siya dahil hindi na siya sinusuportahan. Ang sumusuporta sa kanya na inaasahan sana ay ang Kalingap community, iniwala man lang suporta kahit katiting. Kaya siya ngayon ay nagtampo, umuwi doon sa Cavite galing sa Bicol dahil hindi sinama doon sa biyahe nila ni paring Bal Santos Matubang sa abroad. Ayun, nagtampo at lumayas na siya dyan sa Kalingap. Lumayas na at lumayas pa more kasi nga walang suporta at nagtampo. Ayan mga kababayan. Bakit niya hindi mo nababanggit? Paano? Wala ka ng pakinabang kay Ma'am Stella at kay Vampire. Oo, gusto mo pa silang pag-awayin. Alam mo ba, sigurado mo ba na ganyan ngayon? Ha? Huwag mong panghimamasukan, Federico Santos, ang mga bagay na hindi mo alam. Alam mo ba? Narinig mo ba na ganyan ang mga usapan nila? Hindi mo nga alam kung bakit wala dyan. Halimbawa, pag nag-live, wala dyan. Alam mo ba kung anong dahilan? Dapat ang asikusuhin mo, Federico Santos, yung sarili mo. Na ikaw ay wala kang utang na loob. Niluloko mo pa yung dati mong pinanggalingan dito. Binigyan ka na ng pera, binigyan ka pa ng mga pamasahe, pa-hotel pa, may pa-cellphone pa. Mayroon pang pang grocery. Pagkatapos ganyan pang ginagawa mo, tinulungan ka pa kung paano ka magkaroon ng YouTube channel at saka mamonetize pa. Tapos ganyan pang ginagawa mo. Pagkatapos nagpapalapad ka ng papel diyan pa mismo sa mga taong binabalahura mo pa nung nakaraan. Anak ka ng tatay mo at Edna Vlog. Ikaw Bal Santos Matubang, bla 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 bla. Lakang utang na loob. Ngayon, yan na kagad ngayon. Kung si Kapeso ay yan ang mga birada mo, ikaw rin naman, ganon din eh. Sino ba sinaset out mo ngayon? Di ba yung mga taong inaaway mo nung nagdaang panahon? Samantalang itong mga taong inaaway mo ngayon, silang yung nakatulong sa'yo kung bakit nagkaganyan ka ngayon. Di mo ba alam yan? Hindi mo sila nabanggit. Paano pisot? Babay na pisot. So yan po yung kanyang pambubus kay Kapeso TV. Dahil po mga kababayan, wala na po siyang may ataking tungkol pagdating sa isyo. Pagdating sa isyo na dapat ay pag-usapan dito bilang isang reaksyon, hindi na siya bumira doon, kundi idinadamay na niya yung mga taong niwala man lang kalaban-laban at walang kinalaman sa away at saka sa isyo na walang iba ang asawa ni Kapeso TV. Tandaan mo, Federico Santos, kung ikaw ay mababalikan na kagaya sa ginagawa mong ito, walang iyakan ha. Walang iyakan ha. Pamimersonal ito eh. Walang kinalaman ang asawa ni Kapeso TV sa labang ito. Dahil wala naman talaga, hindi siya sumasali. Pero idinadamay mo. Federico Santos, walang iyakan kung ang iyong asawa at anak madamay ha. Walang iyakan. So mga kababayan, yamang tapos na yung kanyang video. Hanggang dito na lang po ang aking pag-reaksyon ito. Mga kababayan, tandaan natin na ang Federico Santos ay isang magnanakaw batay sa kanyang pang-uunawa. Kung kagaya ko ay nag-reaction doon sa bahay ni Biancy na sinabi ko na anyari dahil sirang-sira. Sirang-sira at may tulo ang bahay ni Biancy. Na mismo ang nagsabi diyan na palpak ang pagkagawa ay ang kaniyang ina-idol, ang kanyang papabal, si Bal Santos Matubang, na dapat sana Federico Santos, siya ang inyong minura ng PI. Bakit ako? Bakit ako? Na nag-reaction lang ko, batay sa aking nakikita, na totoo naman. At hindi yan paninira dahil ako'y nagbabatay lang sa sinasabi ni Bal Santos Matubang na palpak ang paggagawa ng bahay ni Biancy kasi 3 million halaga ng bahay, yun pala ay may tulo, may sira. Yan ang dapat mong tandaan, Federico Santos, kung hindi balagbag utak mo. Anak ka talaga ng mga taga Manila Sok. Hanggang dyan lang po mga kababayan ang ating ginagawang pag-vlog na ito mga kapatid, mga kababayan. Hanggang sa muli, sa susunod nating gagawing reaksyon sa mga kagaya nito. Kung ano mga aking mga nagiging hindi maganda sa iyong pandinig ng mga sinasabi ko, please comment sa baba. At don't forget to remember, please hit my bell button dyan sa baba for more videos to watch. This is Nabuan TV, is now signing off. Thank you very much to all of us.